Maraming creators, including Salome, argue, I have the right to express myself. At totoo naman, protektado ang free speech at expression sa bansa. Pero, lahat ba ng malaya ay tama? Katulad ng Viva Max. Matapos ang matinding puna at batikos ng publiko at mambabata sa hypersexualized content, nakipag-partner ito sa MTRCB. Naglagay sila ng pin codes, content warnings at inilunsad ang Vivo One bilang family-friendly alternative. Good move? Maybe. Pero ayon sa critics, ang popular content ng Viva Max ay karaniwan pa rin sa simple or walang kwenta ang storya, kabataan ng cast at young male viewers pa rin ang target. So habang may self-regulation efforts, masasabi ba talaga natin na seryoso ang mga hakbang? O isa lang itong paraan para makaiwas sa pagsisiyasat ng mga mambabatas? Ang mga adult content creators tulad ni Salome, sinasabi na consensual at rewarding ang kanilang mga trabaho bilang at isa ito sa mga options na available para sa mga kababaihan na gustong maging independent, ipinagmamalaki ang kanilang sexuality at bawiin ang kontrol sa sarili nilang katawan. Sa panahon ng virality, hindi mo laging kontrolado kung sino ang nanonood at paano nabibigyan ng kahulugan ang mensahe na nais mong ipahayag. That's where social responsibility steps in. Maraming gustong ipakita ang freedom of expression pero umiiwas sa accountability. Marami ring platforms na gustong kumita sa edgy or sensitive content, pero hindi handang magpatupad ng matitibay na safeguards para hindi ma-access ng mga menor de edad o managot sa maling mensaheng na ipapadala nito. Sa huli, hindi lang ito tungkol kay Salome Salvi, dahil kung sisilipin natin ng mas malalim, may tatlong aral tayong hindi pwedeng iwasan. Una, hindi sapat na gamitin ang feminism bilang label kapag convenient lamang. Hindi ito dapat gawing paraan para maging viral or kumita sa ngalan ng ang tunay na layunin nito ay panindigan ang dignidad at pagkakapantay-pantay ng kababaihan. Pangalawa, may malaking problema sa accessibility. Kung ang mga kabataan natin ay nakakahanap ng paraan para makapasok sa sites tulad ng Viva Max, Pornhub, or OnlyFans, we have a systemic failure across regulation, education, and platform design. Hindi ito simpleng parenting issue, and it requires the collective effort of regulators, legislators, educators, content producers, and families. At pangatlo, freedom of expression is meaningless without responsibility. Hindi sapat ang dahilan na, wala naman akong sinasaktan. Ang tunay na influencer, artist, or leader sa anumang larangan ay kailangan suriin muna ang sarili dahil ang pananakit ay hindi lang laging physical. Pwede rin itong maging mental, emotional, or psychological. Kaya nitong baguhin ang paniniwala, values, at ugali sa maling paraan. Maaaring mabago ng sensitibong content ang pananaw ng mga kabataan sa kung paano makipagrelasyon, magtrato ng iba, at magpahalaga sa sarili. Kaya importante ang responsibility dahil lahat ng ipinapalabas natin sa mundo ay pwedeng bumuo o sumira ng realidad ng isang tao. So yes, Salome Salvi has every right to tell her story, but we, as a society, also have the right to ask, anong klaseng mga palabas ang ipinagmamalaki natin at anong uri ng kinabukasan ang binubuo natin gamit ang ganitong content para sa susunod na henerasyon.